namin, pinupuri ka po namin. Nabasa po namin, O Lord God, ang iyong salita sa oras na ito. Lord, hallelujah, sabi mo sa inyong topic na binibigay niyo po sa amin ay spiritual breakthrough, Panginoon. Paano po ba namin tagumpayan ang aming spiritual na pananampalataya? Lord Jesus, let your will be done, Panginoon. Bago po ang lahat, patawarin mo po ako kung saan man po ako nagkakamali sa isip, salita, sa gawa, sinasadya ko man o hindi, Panginoon. Sa oras na ito, pagalinisin mo po ako mula ulo hanggang talampakan, O Lord God, na tanging salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa bibig ko, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, wala po akong karunungan, wala po akong sariling kuro-kuro, kundi yung kalooban mo lamang. Magbigay ka po ng rima mo, Panginoon, na ibahagi mo po sa lahat ng mga kapatiran ko, Lord. Even sa mga mag-review, reply sa live na ito, Lord, blessing upon blessing, O Lord God. Hallelujah. Healing upon healing, O Lord God. Kung meron man pong sakit, ang mga kapatiran namin na mga nag-reply, kahit na, Panginoon, sa kanilang mga financial problem, O Lord Jesus. Nawa, O God, i-bless mo po sila, Panginoon. Blessing upon blessing and healing upon healing. Hallelujah. By the authority of your words and by the power of your name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Healing upon healing, O Lord God. At ganun din po, Panginoon, sa lahat ng merong, hallelujah, sakit sa puso, sakit emotionally, spiritually, Panginoon, nangaluya, hallelujah, sa kanilang pananampalataya. Restore us, Panginoon. And create me a clean heart, God. I-restore mo lahat ang nandito, lahat ng mga viewers, Lord God. At bigyan mo po kami ng bagong puso. Bagong puso na lahat, yun po ay mula na sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami kung kami man po ay nagkakamali para marami pang ma-bless sa iyo, Panginoon. At kaya mong abutin lahat ng mga kapatiran. Luzon, Visayas, Mindanao, hallelujah, Saudi, ganun din po, Panginoon, New Zealand, ganun din po, Lord God, sa Taiwan, ganun din po, Panginoon, hallelujah, hindi ko na nababanggit sa Dubai, O Lord God, hallelujah, sa mga kapatiran namin sa bansang Kuwait, hallelujah, ganun din po, O God, hallelujah, sa bansang Egypt, Lord, na meron din po kaming viewers and members, si Sister Laila Alamada, lahat, Lord God, gamitin mo lang po ako bilang inyong daluyan ng pagpapala. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. We claim victory and we claim revival in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Mga kapatid, maraming salamat po sa ating Panginoon. Malakas lang ba ang aking, mga kapatid? Malakas lang po ba ang ating mga tinatawag na malakas lang ba ang ating background, mga kapatid? Magsabi po kayo. Isang mapagpalang araw po sa ating mahal na pastor, Pastor Carlo Almira, ang ating resident pastor po ng GCAP o Jesus Christ Apostolic Pentecostal. Pastor, isang mapagpalang araw po sa iyo. Okay, mga kapatid, so hindi pagtatagal po, spiritual breakthrough po ang ating pag-usapan ngayon. Paano ba natin labanan o paano ba tayo magtagumpay sa ating spiritual na pananampalataya? Yes, paano po ba natin itagumpay itong ating mga pananampalataya sa ating Panginoon? Kaya nga sabi dito, hallelujah, sa ating key verse, ang matuwid ay nagsidaing at dinidinig sa Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kababagan. Hallelujah, praise God. Dito po natin nakuha, mga kapatid, how to create breakthrough, no? How to create breakthrough of your life, of my life, and sa ating buhay, mga kapatid. Yes, hallelujah, nandoon na po tayo breakthrough. Yes, napakaganda, no? Pag mawala po tayo doon sa nakababad ba, kumbaga, mga kapatid, tayo po'y gapos sa problema, gapos sa finances, gapos sa mga amo natin na lagi tayong pinapagalitan, gapos tayo, mga kapatid, parang hindi tayo makagalaw-galaw, di ba po? Mahirap po yun, mga kapatid. How much more ang ating spiritual, mga kapatid? Gapos tayo sa laging pag-alala. Lagi tayong balisa. Hindi, wala tayong peace of mind. O, di ba? Hallelujah. Paano ba natin ito? How to create or breakthrough of your life, mga kapatid? Paano po ba natin tagumpayan yung ating pagiging Christian? Amen. Hallelujah. Breakthrough in times of desperation o desperado. Desperado na ka. Mga kapatid, no? Marami pong nagpatiwakal dahil desperado na po siya sa kanyang buhay.
Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hallelujah, tunghayan po natin, hallelujah, how to create, how to create breakthrough of your life, mga kapatid. Amen? Hallelujah! How ba? Paano po ba natin, mga kapatid? Sa tingin nyo, sa isip nyo, mga kapatid, paano po ba natin, hallelujah, to create, hallelujah? Dahil po, marami po talagang pagsubok sa buhay natin. Bilang mananampalataya, marami po talagang masasabi natin na alibay, kung baga mga kapatid, muatang, sa Bisaya pa, atangan ang atong pag-alagad. Dili man mo makita, pero ang muatang maigsoon, perteng lisuda. Kung baga mga kapatid, sa dagan ba? Sa dagan sa lumbaning kinabuhi. Sa sunod ato, nawala ko. Okay, hallelujah. Sa atong pagdagan, usahay kapuyon ta. Di ba? Ang ating literal, no? Kapuyon ta. Usapod. Ganun din po mga kapatid ang ating pananampalataya. Minsan, walang tayo ng gana. Minsan, mga kapatid, kapulan na tamukanta. Minsan, mga kapatid, mas gusto pa nato matulog, nang matulog, nang matulog, nang matulog. At ayaw na natin. Minsan, mga kapatid, yan break. Paano ba natin yan labanan, mga kapatid? Okay, number 1. Ang sinasabi po dito, spiritual na tagumpay. Spiritual na tagumpay. Paano po ba natin pagtagumpayan ito, mga kapatid? Siyempre may gagawin po tayo. Hindi po tayo pwede na si Juan Tamad, mga kapatid, na hinihintay lang po niya yung bayabas na mahulog sa kanyang bunganga, no? Huwag po natin gawin yan. Kaya mayroon tayong gagawin. At this, apply pag may time. Huwag lang po tayong tagapakinig. Sabi nga ni James, mga kapatid, chapter 1, verse 22, mga kapatid, na huwag nawa ninyong tinatawag, mga kapatid, na tagapakinig lang kayo, kundi mayroon din po tayong itagagawin. Sabi doon, mga kapatid, datapwat, huwag maging tagatupad kayo. Huwag maging tagatupad kayo sa salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong mga sarili. Diba? Sabi po ni Apostol James, mga kapatid, siyempre may gagawin po tayo. Hayaan mo ba na, hallelujah, yung meron po tayong tinatawag, mga kapatid, na babag sa atong pag-alagad sa Ginoo? How to create breakthrough, mga kapatid. Hallelujah. How to deliver, how to, paano po ba, mga kapatid? Okay, number 1, call on the name of Jesus and He will break through to you, mga kapatid. Paano po ba daw? Pag sa tuwing tayo po'y nanghina, mga kapatid, call on the name of Jesus and He will break through to you, mga kapatid. Kung tayo po'y nasa panganib na ba? Kumbaga, mga kapatid, na may panganib na talagang ayaw na natin mukbang, ayaw na natin. But ang sabi dito, mga kapatid, call on the name of Jesus and He will break through to you, mga kapatid. Kung tayo po'y tumawag sa ating Panginoon, meron nga siyang sinasabi, tumawag kayo sa akin. Kayong lahat, tinatawag, mga kapatid. Hallelujah. Tumawag kayo sa akin, kayong lahat. Diba? Tayong lahat. Wala pong sinasabi, oy, si pastor na pwede mangampo. Kasi pastor siya, doon siya sa Ginoo. Ikaw di ay. Doon mo buka sa Ginoo, kulang lang kag pananampalataya. Kay tanaw ni mo sa sarili, wala kay mabuhat. Na kay mabuhat mga igsoon. Okay. Call on the name of Jesus and He will break through to you. Sabi dito sa Hebrew chapter 9 verse 22, mga kapatid. To God be the glory. Sabi nga dito, malakas lang ba ang aking background, mga kapatid? Magsabi po kayo, ha? Okay. Hebrew chapter 9 verse 22. Ang sabi niya dito, mga kapatid. At ayon sa kautusan ay halos masabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Kung tayo po, mga kapatid, ay nilinis na ng Panginoon, hallelujah, may karapatan tayong tumawag sa Diyos. Kung tayo may pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, wala na po tayong katatakutan ano pang mangyayari sa ating mga buhay. Dahil, mga kapatid, may Diyos na tayo. Hallelujah. Putuli na yung mga kabagbagbagan natin dyan. Ang sabi dito, matod, we do this by calling on His name. Save us. By call, or sabi dito, matod, we do this by calling on His name to save us. Hallelujah. Tawagin lang natin ang Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga doon sa awit, mga kapatid, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, di ba, mga kapatid? Jeremiah chapter 33 verse 3, mga kapatid, tumawag ka lang sa akin.
Hallelujah! Paano pa natin ma-create, mga kapatid, yung breakthrough sa buhay natin? O paano ba natin pagtagumpayan ang buhay na ito, mga kapatid? Kailangan tumawag tayo sa Diyos. Kung tayo'y nahihirapan na, mga kapatid, huwag nating kalimutan. Tawagin natin ang Diyos dahil ang Diyos lang, mga kapatid, hallelujah, ang magbibigay ng daan kung ano na, saan tayo. Kaya huwag po nating tinatawag natin na isahin mo yung problema mo lang yun. Ibigay mo yan sa Panginoon. May Panginoon tayo eh. Sabi nga na, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa inyo. At ako'y magpapakita sa inyo ng mga dakilang bagay na nahirap na hindi ninyo nalalaman. Amen? Number 2, mga kapatid, pray for your breakthrough. Pray. Amen. Para magtagumpay tayo, pray, mga kapatid. Lagi ang inulit-ulit na pray. Praise God, hallelujah. Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, 1 Thessalonica chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Pray without ceasing, mga kapatid. Kailangan nating ipanalangin mga problema na yan, mga kapatid, hindi na solusyon na tayo po'y hihinto, mga kapatid. Kundi, mga kapatid, yung mga problema natin, panalangin natin sa Diyos. Hallelujah. Gusto nating magtagumpay. Huwag kayong, ayaw jud magsugot. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na hanggang simula lang tayo busy. Pero pagdating na sa problema, hindi na tayo dumalo sa gawain ng Diyos. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na hanggang sa simula lang tayong, hallelujah, mainit sa paglilingkod sa Diyos. Simula lang tayo, mga kapatid, hallelujah, manalangin. Pero pagdating na sa problema, imbis doon ka na, hallelujah, lumapit sa Panginoon, doon ka na siguro huminto. Pag may problema, tandaan po natin, may Diyos tayo. Malaki ang Diyos natin, mga kapatid. Amen? Pray for your breakthrough, mga kapatid. Pray. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, sa Episo chapter, hallelujah, Episo po tayo, mga kapatid. Chapter 6, verse 12, mga kapatid. Ang sabi niya dito, hallelujah, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamumunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito sa sanglibutan. At sabi pa niya dito, mga kapatid, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Praise God, hallelujah. Kaya wala po tayong kalaban na kanino man, mga kapatid. Sabihin mong galit ako kay sister na yan. Hindi po natin kalaban yung mga kapatiran natin. Huwag po natin silang gawing kalaban. Dahil hindi po natin sila kalaban, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi dito, pray, mga kapatid. Laging pinapaulit-ulit ang prayer dahil dito sa prayer, maraming mga tao dito na matulog na lang gani. Matulog, wala na nang gampo. Tungod niya na, maison. Hallelujah. Usay, takilid jud ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kaya importante maging prayer. Pero tapulan man ning uban gud. Tapulan, manggampo. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, nakipag-away tayo. Espiritu, batok espiritu. Hindi laman. Kaya, mga kapatid, yung ating kahinaan, ipanalangin natin yan. For example, mahina kayo sa mga lalaking mga swabe. Swabe ba yun? Ano ba yung meaning sa swabe? No, mga swabe ba? Mga busok. Busok ba yun? Abot lang kung mao ba na. Panalangin niyo yan sa Panginoon. Labi nagiladilaron rapod mo ba, no? Makitan mo ba? Wala na mo panalangin. Sabi na dito mga ito, alagaan daw niya ako. Naku, Diyos ko, huwag kayong maniwala dyan. Naku, breakthrough, mga kapatid. Ipanalangin niyo po. Okay, number 3 po. Persistent prayer bring breakthrough. Persistent prayer bring through breakthrough, mga kapatid. Tagumpay. Persistent. Ibig sabihin, continually. Continue tayong nanalangin. No? Pag kahit hindi pa binibigay, praise God, kailangan pa rin natin manalangin. Lord, ang tagal mo naman ibigay, Lord. Pagod na ako, Lord. Diba? Ganun po ang mga tao eh. Hallelujah. Pag pagod na, ayaw ko nang manalangin, Lord. Sige, bahala ka kung ayaw mo manalangin. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, tandaan niyo, mga kapatid, hindi po ito tinatawag na palakasan. Dili po ni siya padalian. Kung dili po ni siya hanitihay. Kay di man jud ko haniti mo dala sa pulong sa Ginoo. Di po di ingon nga competition. Ay tarungon ako nig-preach kay para
maayo jud ko tanaw, no. Kung kanang ato ang mga preaching mga kapatid sa mga nakikinig, wag po ninyong ikumpara. Iba naman to si sister mag-preach. Gusto ko yun si pastor mag-preach. Gusto ko yun. Hindi po yan maganda mga kapatid. No? Pag yun si sister yung mag-preach, ayaw ko pakinggan yun. Kasi hindi naman yun maganda mag-preach. No? May ganun na tao mga kapatid. Sa aming mga preacher, iba-iba po ang aming mga dala. Kung depende kung ano pong pinapadala ng Diyos, mga kapatid. Huwag po tayong mamili ng mga preacher. Kung sino man pong magpakain sa iyo, magpakain sa atin ng salita ng Diyos, tanggapin po natin. Okay, persistent prayer. Number 3, persistent prayer mga kapatid. Lagi nating ipanalangin. Persistent prayer mga kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong huminto, manalangin mga kapatid. Pagdating sa pagsubok, manalangin po tayo. And then number 4, fast until you see the breakthrough, mga kapatid. Amen? Fast until you see a breakthrough of your life, mga kapatid. Napakasarap, mga kapatid. Marunong tayong mag-fasting. Paano? Ano po pa ang ano sa fasting, mga kapatid? Hallelujah. Okay. Babasahin po natin ang fasting, mga kapatid. Okay, sabi dito, babasahin po natin, mga kapatid. Dahil nagsabi po tayo, fasting. Paspas magkaon, ison. Dili man siguro, no? Okay, fasting. Ano po pala ang fasting sa atin, mga kapatid? Ang sabi dito, mga kapatid, ang fasting, hallelujah, ang fasting po, mga kapatid, sabi dito sa Isaiah 56 verse 6, hindi ba ganito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang tali ng kasamaan? Amen? Na pagaanin ang mga pasan at pagiging layain ang paghihiganti at inyong alisin ang lahat ng atang. Importante ang fasting, mga kapatid. Bakit? To break, mga kapatid. For example, tayo, mga babae, kamong lalaki, unya na mo dira. Mga babae, kining baba na to ba, nga murag makina gani? Lord, ihangyo na sa Ginoo. Hangyo ang Ginoo ba? Kanang murag makina ba nga wala na break mga kapatid. Kanang baba nga dili na mapuyo. Ipasting na, di na nimo kaya oy. Ha? Kanang baba nga dili magpuyo nga igsoon? Di man gila nimo kaya. Pero gipasting nimo na. Iampo na sa Ginoo. Muna'y ginatawag mga kapatid. Hallelujah, magtagumpay ka. Pero kung kanang baba nimo nga igsoon nga masuko ka wala ka kay bal kung saan gipanglitok nimo? Na. Muna'y ginaingon nga wala kay ampo-ampo ana. Wa pud kay fasting kay mapas mo pud tani kapayat pa nako mo fasting pa ko. Ha? Gingon ako mga igsoon, bato-bato sa langit, pag mailag lang po tayo, pero maging Christian nawa. Ang Ginoo ra man gyud ang makausab nato, dili man gyud ang tao. Dili man gyud si brother, dili man gyud si pastor, mga igsoon. Bisan kahit sino pa yang preacher na yan, kung wala tayong desire na magbago, mga kapatid. No one can change. Amen? Hallelujah. Kung sa mani, sa babae to babae to, mga igsoon. Pero na po yung lalaki may son nga, bro babay ba pa? No? Napod na, pero siguro wala na diri sa iyo pa, wala po na, no? Praise God. Mayroong babae yung igsoon, lalaki po. Pareho ra mo mga, kuan ba? Diretso. Kailangan mayroon po tayong break, no? Sabi pa ni Sister Love Faith Mayra, wala imposible sa Ginoo kaya niya baguhon. Amen. Kaya jud niya baguhon. Kung isalig na to saya, ha? Mobitaw nang giingon sa atong key verse, mga kapatid, na ang pag-fasting dili ningon magba-diet ba? Kaya ang uban mag-fasting ko karon kay mag-diet ko. Mao na ang nakita sa akong amo mga igsoon, natawa lagi ako sa fasting nila ba. Kaya ang fasting nila igsoon, kaingon sila ang pag-fasting nila is gamay-gamay daw sa bilbil. Ako manggani ako'y fasting gamay magay kong bilbil di gyud ko mutuan na ay. Ang sabi dito mga kapatid, balik na po tayo. Okay. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at pagiging layain ang pagpighati sa iyo, alisin ang lahat ng atang. Atang mana? Kanang dali ra ka masuko, anang bilis ka lang magalit mga kapatid, tapos hindi ka na makapagpigil sa sarili mo. Kaya nga sabi ko, pag galit tayo,
Kagatin na lang yung ating puso, ating lives ba? Kagatin na niyo, ikaw lips ha, ikaw ha, kung dili, ipakog na yung ulo sa simento para maimpas ang tanan. Joke lang po. Ayaw po. Diba? Praise God. Wala kay Ginoo kung yun na. Diba? Breakthrough. Spiritual breakthrough, mga kapatid. Gusto natin magtagumpay. Sino ba ditong naggusto na, ay, hindi magpatuloy? Diba? Kaya mga kapatid, fasting until you see the breakthrough. Ay, kayo, karon ko nagfasting, isa ra dito katuig, sa isa ka adlaw. Sa isa katuig, kay isa ra din nagfasting. Nya mo kay balo, adlaw-adlaw tutang ginatem. Hallelujah. Welcome po sa aming kapatid na si Sister, sino ba to? Nakalimutan ko. Welcome po kapatid kong mahal. Kung sino po kayo, mag-message po kayo dyan. Taga-imo po siya. Okay. Kailangan mga kapatid, meron po tayong fasting. No? Fasting. Hallelujah. Okay. Number 5 po mga kapatid. Have faith for breakthrough. Kailangan din po may pananampalataya tayo na magtagumpay tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kailangan may pananampalataya din po tayo mga kapatid. Faith is one of the most essential ingredients of healthy daily Christianity mga kapatid. Ulitin ko po. Ano po daw? Faith is one of the most essential ingredients of healthy daily Christianity. Kailangan pala mga kapatid na may faith po tayo. May pananampalataya po tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Importante po sa ating mga lingkod ng Diyos na may pananampalataya po tayo sa Diyos mga kapatid. Ito po daw ay essential or ingredients of healthy daily Christianity. Katulad ng pagkain mga kapatid. Kung magluto ka na walang ingredients, walang lasa. Amen? Okay. Ulitin ko po mga kapatid para po talaga maunawaan. Ang isang pagkain mga kapatid, katulad ng adobo. Adobo to kasi favorite to sa lahat sa Pilipino, mga Pinoy tayo, di ba? Pag adobo ngayon soon, wala na sauce, wala na paminta, wala na asin, wala na bitsin, wala na lami. Dili na siya matawag na adobo. No? Murarag ka ng, wala dyan ay kalami-lami. Ganun din po ang ating spiritual kung tayo po wala tayong pananampalataya. How to break through mga kapatid. Kaya sabi nga dito, have faith for a breakthrough. Kailangan mananampalataya tayo sa Diyos, mga kapatid. Importante ang pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Dahil kung wala tayong pananampalataya, sabi nga, hallelujah, no one, hallelujah, sabi nga dito mga kapatid. Okay, babasahin ko po ha. Hebrews chapter 6, mga kapatid. 11 verse 6, mga kapatid. Sabi dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kaniya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya na may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Si Jesus lang po mga kapatid. Hallelujah. Siya lang po ang nagbibigay sa atin. Kaya faith is one of the most essential ingredients of healthy daily Christianity. Kung hindi na healthy ang imong relasyon sa Ginoo, check your faith mga kapatid. Basig ni kang anagamay. Ug wala na kay pagsalig pa sa Ginoo. I-check na to atong mga sarili. Ug basig na kay nalabag na batas o transgression of sin mga kapatid. No? Tandaan po natin. Hallelujah. Hallelujah. Si Jesus Christ nagturo sa atin to pray. Sabi nga ng Panginoon, Jesus also taught us to pray in faith, believing, and we will receive what we ask for. Amen? Ang Panginoon, sabi niya sa Mark 11 verse 24, mga kapatid, humingi kayo sa akin, at ako'y magbibigay sa inyo. Siksik na liglig pa talaga yung ibibigay ng Diyos, di ba po, mga kapatid? How much more pag tayo po'y may pananampalataya? Lord, di ko man ito makuha pero alam ko ibibigay mo ito. Lord, alam ko Lord na meron akong gusto For example, gusto ko lang magkabahay. May faith ka. Pero sabayan mo din ang gawa. Lisod pud kayo Lord, makabalay ko niya gastos diri, gastos dito. Ipon daw siya pero nag-ipon dito sa mga online, mga business, anong pang mga online mga trade. Mga kapatid do mahilig sa mga online, ang kwarta wala joy na ipon kay nga naman mahilig sa online. Makabalay ka. Lord, nagampo man ta jud ko sa Ginoo nga naadjud ko'y maipon ba sa pag-ipon nga wala man tay pigil sa tong mga sarili. No?
Patuyang man ta. Mingon ka, Lord, anak ka nga magampo mi mahatag nimo, di mi mo hatag. Oh, sige. Sunod ta mga igsoon, sunod. And do that even the small amount of faith will do powerful things, mga kapatid. Wow! Kahit kunti lang yung pananampalataya natin, makagagawa po yan ng, hallelujah, powerful things. Okay, basahin nga natin mga kapatid. Tunghayan po natin ito. Matthew chapter 17, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Sa Matthew chapter 17 verse 20, ang sabi niya dito, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakaunti ng inyong pananampalataya, sapagkat sa katotohanan sinabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masabi ninyong bundok na ito ay lumapit ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat at sa inyo hindi mangyayari. Praise God! Hindi po yan literal, mga kapatid, ha? Baka sabihin sa iba nga, Sister Jenny, sabi ko ba na yung bundok yung ilipat? Hindi po yun, mga kapatid. Spiritual po tayo. Bis po tayo spiritual. Ang sinasabi po dito, kahit gaano man kaliit, basta may pananampalataya ka, lahat ng problema, kabundok na problema, may soon, kaya na. No? Kaya na nimong labangan. Kaya na tong labangon. Kay kauban na to ang Ginoo. If God with us, who can be against us, mga kapatid? Kaya breakthrough. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, it's not enough to just pray about something. Hindi pa daw enough, mga kapatid, na manalangin tayo. We need to pray with faith, mga kapatid, and confidence in our gracious and good Father who reward us when we diligently seek Him. Panginoon, hindi lang po tayo nanalangin. Sa akin, Lord, enough na to, nanalangin ako. It's just, sabi dito mga kapatid, we need to pray with faith and confidence. Mayroon tayong confidence. For example, yung panalangin ko na, Lord, kung kalooban mo, ito lang yung masasabi ko. Kung kalooban mo, ito lang din talaga ang tatanggapin ko. Pero kung hindi mo naman ibibigay, okay lang din sa akin. Diba? Ganun lang, mga kapatid. Hallelujah. Pero yung iba, ang dami naman, sabi nila, mga kapatid. Ang oras natin, no, talagang ang bilis naman talaga ng oras. Uy, number 5 pa naman tayo. Okay, sabi dito, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang pwede, mga kapatid, na manalangin tayo na wala tayong pananampalataya. Kailangan talaga magpuyog ni ba? Pananampalataya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Narinig ba ninyo ako, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Sabi dito, praise God. Nandyan pa ba ako, mga kapatid? Hallelujah. We should pray with faith, not just that God will give us what we want, but that He is a good Father. Diba? Ang amahan gani, bisag unsa ka kuan sa atong amahan, siguro nakaamahan mo dili manghatag og kuan, pero kung kita gutomon mohatag man gani, dili man gani na mohatag og kanang tagaan jud ta na. How much more ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, that He is a good Father, mga kapatid. Paano? Na lang, sabi dito, okay, basahin ko pa kung mga kapatid, kasi yung oras natin, napakabilis pa naman tong oras natin ba? Kasi maggawa pa kasi ako ng gawa ngayon, kaya praise God. Sige, patuloy po tayo, mga kapatid. Sabi dito, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Praise God. Hallelujah. Sabi dito sabi dito, mga kapatid, sa 9, anong tao sa inyo ang kung siya ihingian ng tinapay ay kanyang anak ay bato ang ibibigay? Sino ba daw ang tao na magbigay kung humingi yung anak natin ng tinapay at bibigyan niya ng bato? Wala, di ba? Praise God. Sabi sa 10, o kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas. Sabi sa 11, kung kayo nga bagaman masama ang marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbigay ng mabuting bagay na nagsisihingi sa Kanya? Di ba? Paano na kaya kung ang masamang anak, amen, hallelujah, marunong magbigay ng mabuting sa kanyang anak,
gaano pa kaya ang ating Diyos, mga kapatid? Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, it's not enough to just pray about something. But we need to pray with faith and confidence in our gracious and good Father who reward us. No? Hallelujah! Praise God! We should pray. Pray, pray, pray. This is the Lord. Hallelujah. Number 6 po, mga kapatid. Align yourself with God will for breakthrough. Align, hallelujah. Sabi dito mo, align yourself with God. Sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Magkaroon tayo ng katagumpayan. Sabi dito mga kapatid sa 1 John chapter 5 verse 14, but how do we know God's will? Paano ba natin magawa mga kapatid? Or how? Okay, babasahin ko po mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay, malapit na po tayo mga kapatid. Huwag po kayong mainip. Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 14. Hallelujah. 5 verse 14. Narinig pa ba ako mga kapatid? Nandyan pa ba kayo sa live natin? Okay, 14. Sabi niya dito. Okay. Salamat kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid. Ilang minute na ba ako? Okay, 31 minutes na ako dito sa imo, no? Pero dyan sa kwan, pag-stay lang kayo dyan mga viewers kasi mag-ano tayo ng prayer mamaya. Okay. Sabi dito mga kapatid. Narinig ba ako? Okay, salamat. Sabi dito, John chapter 5 verse 14, ang sabi niya dito, at ito ang nasa ating ipagkatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kaloob, ay dinidinig tayo niya. Wow! Kaya pala mga kapatid, itong mga ugali natin hindi maganda, hingiin natin yan sa Panginoon. Basid bayag mo balik ng Ginoo kaning atong mga ugali nga dili patay kausaban ini. No? I-surrender na sa Ginoo oy. Ayog dalha-dalha na ng mga ugali nga dili maayo at ubangan sa Ginoo. Nga mga kaingon ninyo di na mo mausab pa mo oy. Mausab patang tanan oy, apil ko ani. Dito magpadala sa atong mga emosyon. Na minsan na mga kapatid tayo lang din ang nasasaktan. Okay. Hallelujah. Sino po mga kapatid? By spending time with His Word. But how do we know God's will? Lagi nating basahin ang salita ng Diyos. Amen? Lagi nating basahin ang salita ng Diyos. Ang sabi dito mga kapatid, there are 4 things more powerful than praying the Word of God because it is the express will of God of the earth. Praise God. Hallelujah. Ano po daw mga kapatid? Ang salita ng Diyos mga kapatid. Ito po mga kapatid ang nag-express. No? Hallelujah. Express will of God. Ito pong express or will ni Lord mga kapatid. Hallelujah. Ibahagi ang salita niya. Okay, number 7 na po tayo at nawa na may naintindihan po kayo. Number 7, patiently trust that God is working while you are waiting. Wow, number 7 po mga kapatid. Patiently. Malakas lang ba ang signal? Malakas na. Salamat po dyan sa ating mga viewers ha. Okay, sabi dito mga kapatid, patiently trust that God is working while you are waiting mga kapatid. Minsan kasi ang tao hindi magkakulat. No, mura putag ka nang natagipabot ba nga dugay man Lord, murag matiguang nakuha ni ba? Hallelujah. Kanang mga single driya nga nagdali-dali, tanawa, di ba? Nagmahay-mahay. Kay dali-dali lagi hadlok mabiyaan sa barko ba? Oh, katulad sa ating pastor nga talagang dumating na talaga yung para sa kanya. wag niyo yung alam niyo lang bago yan dumating sa kanya mga kapatid, marami yang breakthrough na grabe din yung pinagdaanan. Kaya wag niyo pong sabihin na Lord, sana pareho kay pastor na mabait yung magiging ayun. wag niyong ipangarap kasi hindi tayo simsim na hindi tayo pari-pariho ng mga purpose kung kailan. Alam, may yan na. Nawa, hindi pa yan ang ampo. Ay, salamat, hindi pa amo ko. Kabahan talaga ako mga pag amo ko na. Sige, hindi na tayo mag-usap-usap mga kapatid. Okay, diretso na tayo. Kasi nga, talagang mayroon kaming lakad ngayon eh. Kaya, Pastor Elias, nandyan ka naman. Kaya, alam mo na kung nandyan. Kinakabahan ako. Okay,
May CCTV kasi ako mga kapatid, kaya nakikita ko talaga pag dumating sila. Okay, patiently trust that God is working while you are quitting, mga kapatid. This is sound surprising, but faith is not enough to receive what you ask for His in prayer. No? Hallelujah. Hindi lang po daw, ano daw mga kapatid, surprising. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na, hallelujah, hallelujah, sa ating mga kapatid, enough for receiving. Sabi dito sa Hebreo, babasahin natin Hebreo mga kapatid. Hebreo chapter 6, verse 12. Oh, sige, 6 na tayo mga kapatid ha. Hebreo chapter 6, verse 12. Sabi dito, hallelujah, ang sabi dito, na huwag kayong matamad, kundi mga tagaptulad kayo sa mga na mamagitan ng mananampalataya at ng pagtitiis ay magsisipagmana ng mga pangako. Wow! Okay, ulitin ko po mga kapatid para magkaunawaan tayo. Ang sabi dito sa Hebreo chapter 6, verse 12, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagaptulad kayo sa mga magitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Kaya mga kapatid, tiis lang. Kaya sabi nga dito mga kapatid, patiently trust God is working while you are waiting, mga kapatid. Faith and patience. Often we do not receive what we are praying for right way. We must keep on praying with persistency or persistence and patience. We should patiently. Kailangan talaga yung patient natin, mag-pray tayo. Trust and wait God's help, mga kapatid. Kailangan lang natin ito. Okay, number 8 na po. Forgive. Okay, number 1 po, praise God, spiritual breakthrough, mga kapatid. Number 8 na po tayo, spiritual breakthrough. Hallelujah. Forgive anyone who hurt you and you since breakthrough. Magpatawad. Magpatawad pala tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Patawarin. Sino yung nagkakasala sa inyo, magpatawad kayo. Hindi yung dala-dala pa ninyo hanggang ngayon, mga kapatid. Pumangit kaya yung taong hindi marunong magpatawad. Pumangit yan, mga kapatid. Pero salamat ako dito sa UPAM. Kasi talagang may puso tayong magpatawad, mga kapatid. Okay, basahin po natin Matthew chapter 6, verse 14 to 15, mga kapatid. Ang sabi niya dito, datapat kung hindi ninyo ipatawad ang mga tao na kanilang nakasalanan, ay hindi na rin naman kayo patawarin ng inyong Ama na sa inyong mga kasalanan. Praise God. Hallelujah. Kaya magpatawad po tayo, mga kapatid. Amen? Kahit mahirap magpatawad, patawarin nyo na yun. Amen? Number 9 na po tayo. Hindi na po ako magtatagal. Repent on any or praise God, repent ha, repeat. Okay, repent of any known sin. Alam mo ng kasalanan, repent of any known sin and experience a power breakthrough. Ano po daw, mga kapatid? Tagalogin natin kasi mahirap talaga magbigkas ng Tagalog, Bisaya ay English ba? Okay. Magsisi sa anumang alam ng kasalanan. Magsisi kung ano man ang alam mo ng kasalanan. Hallelujah, makaranas ng isang malakas na tagumpay. Wow, thank you Lord. Napakaganda no? Hallelujah, praise God. Repent. Alam mo na nagkakasala kayo. Malaki-laki hindi malaki yung kasalanan ko. Okay lang to. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, repent. Kung alam natin nakasala tayo, nakasakit tayo ni sister, ni brother, repent. Tapos humingi naman kayo ng tawad sa nasasaktan ninyo. No, wag po kayong parang ididma-didma nyo lang paano kayo mabless. Humingi kayo ng tawad. Sabi doon, mga kapatid, hallelujah, repent. Kailangan natin mag-repent eh. Praise God, hindi iligtas ng Diyos ang ating kaluluwa upang tayo ay malubog sa mga kasalanan. Hindi iniligtas ng Diyos ang ating kaluluwa upang tayo'y malubog sa kasamaan o makasalanan. Iniligtas niya tayo para gumawa ng mabuting gawa. Tandaan po natin, iniligtas tayo doon sa kasamaan para gumawa tayo ng mabuting gawa, mga kapatid. Hindi para doon ka lang, lubog-lubog ka lang doon. Kaalam mo ng mali, pero nagpatuloy ka pa rin. Ang sabi ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos. Iniligtas tayo sa ating kasalanan para gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Hindi lamang tayo niligtas ng Diyos sa hallelujah, mga kapatid.
Sabi nga niya, hindi lamang niya tayo hinihiling na magdasal ng manalangin ng maligtas habang tayo ay tumatakbo sa kabilang daan. Tinawag niya tayo, tinawag niya tayong sumunod sa Kanya. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, na sumunod tayo kung ano pong ginagawa niya, mga kapatid, susundin daw natin. Basahin natin. Hallelujah. Ang Colossus chapter 2, verse 6, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, Hallelujah. Chapter 2, verse 6, ang sabi niya dito, kung paano nga inyong tinanggap si Kristo Jesus sa Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Okay. Sa number 7. Sabi niya sa 7, nagauugat ng mga tatayo sa Kanya at matibay na inyong pananampalataya gaya ng, hallelujah, sabi niya, gaya ng pagtuturo sa inyo ng sumasagana pagpasalamat. Wow, praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo tinatawag na para lang tayo, tawagin na naman tayo. Pag may tumawag sa'yo, lapit ka. Pag wala naman, mga kapatid, babalik ka na naman doon. Hoy, Kristiyano ba na? Dili na Kristiyano. Kailangan, mga kapatid. Ang sabi dito, repent, mga kapatid. Hindi po repeaters. Once na nag-repent ka, huwag mo nang balikan. For example, ikaw mahilig ka sa ikog sa iring. Mga lalaki diri, kung naay mga lalaki diri. Lord, iwan ko na to, Panginoon. Hallelujah. Ikog sa iring, mga ba nga, hirap pabuhot, no? Pag Sunday, taguan ng sani. Repent na po Sunday, mga hilak-hilak mo to, Lord, pasaylo ako. Pag abot na po, mga hallelujah. Agoy, ang ikog sa iring, sipit-sipitan na sa mga Sister Jeannie, naigong, pero murag wala man sa yupam, mga wala man siguro diri kay mga butan, mga yupam, no? Ambot lang diri sa mga live streaming, na may mag-view diri ba? Ayaw, huwag ka pangaway na ako, ha? I-add ba ako ninyo kung mga bisita pa mo diri kay after one day, naka-private na po niya tong live. Pero bisag naka-private way, so dagan man ni share pod, mabot po tayo ng 1,000. Dati naka-public ako, mabot tayo ng 2K viewers. Salamat po sa mga viewers. Ang uban dira nagmaritis ra na. Uban dira nangita rag mali, pero salamat sa mga wala nagmaritis ako, ha. Isa lang to nga na may iso. Uban daw iso, nagmaritis ra na. Maritison ko ni Sister Genevieve kay ang uban na nagampo na kanus na ka mag-backslide oy mga maritis. Yeah, so mura ngayon jud mo kumpiyansa. Kay dili tanan mga viewers, tinuod ng viewers way soon. Ang uban dira nagampo ko di na jud ka ka-live. Di na jud ka ka-live. Kaya may soon ayo jud mo kumpiyansa. Mayon nag-email may soon pero di ay dako dayto ko sa imo, ha. Di ba? Wala gid ta di kita mag-matter sa ilaha. Basta kita muwali ra gid ta sa kamatuoran dire. Di ba? Hallelujah, ako di ko magdepende sa mga viewers kay kung kanang tanang viewers way soon dili tanan tinuod ang uban dira. Isuon maritis ra na. Okay, balik na ta magsuon kay number ano na tayo? Ano ba to? Okay, number last na po tayo, number 10. Stand still and watch God working and bring your breakthrough. Wow! Sabi din mga kapatid, tumayo at panuorin ang paggawa ng Diyos at dalhin ang inyong tagumpay. Praise God. Hallelujah. Ano po yun mga kapatid? Number 10 na po tayo. Dito po tayo magtatapos. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon mga kapatid. Ano po daw? Stand. Stand lang po tayo mga kapatid. Sa ating mananatili lang tayo ba? Praise God. Hallelujah. Narinig pa ba ako? Praise God. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid. Okay, salamat mga kapatid. Praise God. Sabi dito, stand still and watch God's working and bring your breakthrough. Wow. Sabi dito, tumayo at panuorin ang paggawa ng Diyos at dalhin, hallelujah, dalhin ang inyong tagumpay. Basahin nga natin mga kapatid, i-sure good na ito ni kung tinuod ba ni? No? Sabi dito mga kapatid, okay, praise God, salamat sa Ginoo kay murag, hallelujah, nakalinggawas na nga akong kasing-kasing. Okay, 2 Chronicles chapter 20 verse 17, kayo'y hindi ngangailangan ng makipaglaban. Sa pagbabakang ito, magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo
o sa Juda o sa Jerusalem, huwag kayong magsitakot o mga glupaypay man, sapagkat ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Ano po ito mga kapatid? Dito po ito binahagi mga kapatid kay Josaphat. Di ba may awit tayo, nung unang panahon sa aklat ng kronika siya matatagpuan, isang halong nagduda, may takot sa puso gaya ng sinong. Yun ang awit na yun mga kapatid. Napalibutan sila sa mga kalaban mga kapatid. Pero sabi nila, stand lang, still, and watch God work and bring your breakthrough. Kaya mga kapatid, sa atin din, ganun din po sa ating pananampalataya. Welcome pala sa ating kapatid na si Brother Caleb. Brother Caleb, welcome ka po dito, mahal naming kapatid. Okay. Kaya stay lang po tayo. Pagdating sa pagsubok, huwag kang humiwalay sa Diyos. Huwag kang humiwalay sa Diyos, kundi stay. Ang sabi nga niya mga kapatid, stay. Kapag nagawa mo na ang lahat mga kapatid ng hakbang sa itaas, tungo sa spiritual na tagumpay, tiyak na para sa inyo ang huling pangakong ito. Pag once tayo nagpatuloy, nag-stay tayo. Kaya stand still, watch God mga kapatid. Ulitin ko po mga kapatid, ano po daw ang ating topic ngayon? Spiritual breakthrough. Pero kailangan, call on the name of Jesus, and then pray for your breakthrough. Persistent prayer brings the breakthrough. And fasting until you see the breakthrough. And number 5, have faith for a breakthrough. Kailangan may pananampalataya tayo na magtagumpay tayo. Magtagumpay tayo sa laban natin mga kapatid. And then number 6, align yourself with God will breakthrough mga kapatid. And number 7, patiently trust that God is working while you waiting mga kapatid. Number 8, forgive anyone who has hurt you and you will sense breakthrough. And number 9 mga kapatid, repent of any sin, experience a power of breakthrough. And last but not the least mga kapatid, yung tinatawag na stand still. Stand still. Ang Panginoon po ang makipag-away sa atin. Hindi natin kailangan mga kapatid na mawala tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi ako tumitingin sa mga tinatawag mga kapatid na maraming mga tao. Hindi lahat pong viewers mga kapatid na bless yan. Maniwala kayo sa akin. Yung iba dyan mga kapatid, nanalangin din yan. Kailan kaya ito mabackslide? Kasi tawanan tayo pag mabackslide tayo. Pero hindi ako tumitingin doon. Tumitingin ako sa Diyos. Sabi ng Diyos, looking to Jesus, the author, the finisher of our faith. Kahit kanino, hindi ako tumitingin. Ang devotional mga kapatid, testimony ng konti, magpa 5 years na yan. Pero marami po akong mga pinagdaanan dyan. Marami po dyan mga kapatid, mga malalaking isda pa yung mga kalaban mga kapatid. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi tayo nakipaglaban. Hindi tayo nakipaglaban, unod o batok unod, kundi sa pamagitan ng prayer. Sabi ko, Lord, alam nyo nga kasi mga kapatid, ang kalaban natin hindi po talaga nakikita natin. Gagamitin ang ating mga kapatiran eh. Kaya I believe dito din, may gagamitin din ng Diyos dito. Labi nagpagpagamit po siya. Munang ayaw jud ninyo nag-iasa inyong pananampalataya ni brother, ni sister. Ang kaligtasan natin, matid, sabi nga sa salita ng Diyos, work out your own salvation. Magawa ko lang ang kalooban ng Diyos. I thank you, Lord. Pero kung hindi, next time, Lord, gagawin ko rin nun. Kaya sa ating pag-alagad sa Ginoo, ay soon, sa ating pananampalataya, stand still, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa oras nito. Ako na po ay manalangin at nawa mayroon po kayong nakuha, mga kapatid, sa oras na ito. At ang ating topic po, spiritual breakthrough, mga kapatid. Ang sabi sa ating key verse, mga kapatid, babasahin ko muna ang ating key verse bago po ako mag-close. Hallelujah sa ating panalangin, mga kapatid. Ang ating key verse po, makikita po sa Psalms. Hallelujah. Psalms chapter, tinatawag dito mga kapatid. Psalms chapter 34. Babasahin ko lang po mga kapatid. Nawa may naunawaan tayo. Sabi dito, ang matuwid ay nagsisidaing
at dinidinig ng Panginoon. At iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Wow! Amen? Maging mabait lang tayo. Maging mabuti tayong lingkod sa Diyos. Huwag tayong manglamang ng kapwa natin. Huwag tayong manira ng kapwa natin. Iwasan natin yung mga marites. Iwasan natin yung paninira ng mga kapwa natin. At mahalin natin yung mga pastors natin. Minsan, mga preacher, hindi po sila perfecto. Kasama na po ako dyan. Huwag niyong tingnan. Kasi minsan magkagawa din po tayo ng pagkakamali. Siguro pananalita. Siguro sa pagtingin lang. Pero tandaan ninyo mga kapatid, huwag po kayong mag-base sa inyong mga preacher, sa inyong mga pastors. Doon kayo mag-base kung anong utos ng Diyos. Ang taong nagtagumpay, hindi nagbe-base. Kasi yung tinitingnan ninyo mga kapatid, pwede yang magkamali. Pero kung doon ka nag-base sa Kanya, pwede ka ring magkamali. Pero once na ikaw, sabi nga ng ating Panginoon, sabi ni Apostol Paul, sabi na, walk by faith, not by sight. Bakit? Sabi niya, walk by faith, not by sight. Kasi kung tumitingin tayo, tinitingnan natin si brothers and sisters, pwede tayong madapa mga iso. Purihin ang ating Panginoon. Tayo na po'y manalangin mga kapatid sa oras nito. Salamat sa salita ng Diyos. So Lord God, maraming salamat Panginoon sa oras nito. Salamat o God, hallelujah, dahil ikaw po ang Diyos na nagumagabay sa akin. Salamat sa mga mensahe mo Panginoon. Spiritual breakthrough, O Lord God. Nawa, O Lord God, meron po kaming natulong sa mga kapatiran namin, lalo na sa mga viewers. Dito po sa UFAM o sa United Fellowship Ministry, Panginoon. Patuloy mo pong i-bless ang ministry na ito mula sa aming Pastor Jory, Sister Divine, Sister Jane Candilanza, Sister Tricia, Panginoon. Patuloy mo din pong i-bless, O Lord God, Sister Midi, Sister Love Faith, ganun din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Sister Pinoy Tayo, si Brother Mer, Sister Malaya, Sister Lynn Ramos, Brother Vince, Brother Henry, ganun din po, Panginoon, sa hindi ko na po nababanggit, O Lord God, sa mga bisita po namin, O Lord God, patuloy mo pong bakuran ang mga kapatid kong ito. Ilayo mo po sila, Lord, sa mga taong, hallelujah, tigpakaraon nun, Panginoon. Bigyan mo po kami ng patience sa aming mga prayer, O Lord God. Nawa, Lord, magpatuloy po kami hanggang sa iyong pagbabalik. Hindi po ito tinatawag, Lord, na competition ang pananampalataya namin. Kung mayroon mang mga pusong makipagkumpetensya sa oras na ito, Lord, sa pangalan mo, baguhin mo po ang puso na makipagkumpetensya sa kanilang pananampalataya sa pangalan mo, in the name of Jesus. In the name of Jesus, baguhin mo po, Panginoon. Mga tao makipagkumpetensya ng mga BR, in Jesus' name, hindi yan magtatagal, O Lord God. Nawa, O Lord God, ang buhay ng bawat isa, gamitin mo ayon sa inyong kalooban, O Lord. Na hindi po kami nangingibabaw, hindi po kami nagmamalaki sa aming mga sarili. Ibaba mo lamang kami, Lord, sa pinakamababang level, O Lord God. Turuan at turuan mo po kami kung paano po kami mamuhay na maipagmamahal sa mga kapwa namin. At hindi mo po huwag mo pong hayaan, O Lord God, na makapanakit po kami ng mga kapwa namin. Ingatan mo po ang aming mga bibig, ang aming mga utak, aming mga mata, lalo na sa aming mga puso, Lord. Maraming salamat, O Lord God, sa iyo ang mataas na papuri sa oras na ito, sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ibibigay ko po sa ating altar calling. Praise God. Na lang po sa ating altar calling, mga kapatid. God bless us all. Pastor Jory, mag-altar calling ka po, Pastor. Salamat po. Ayan, mga kapatid, salamat.